Welcome to an episode of the online series of the Global Citizenship Education Youth Network, where learning has no boundaries. This is GCED Talks. Hi! Isang masigla at malakas na araw sa inyong lahat. I am Sed, your GCED Youth Ambassador for this episode. Today, we shall explore our youth-led project titled Be the Mover, Advocating for Wellness in Your Community. This project was developed with the aim of promoting global citizenship education values, fostering meaningful engagement among young people, and addressing pressing issues within our community. Through this project, we hope to demonstrate on how youth leadership and collaboration can contribute to the sustainable development and positive social change. I am currently a fourth-year college student taking Bachelor in Physical and Health Education here at the Philippine Normal University, Manila, the National Center for Teacher Education. Honestly, I realized that PNU has truly shaped me in different aspects of my life. Dahil sa kanya, ang dami kong bagay na nagawa na hindi ko nagagawa before. Nag-get out ako sa aking comfort zone and nakapag-try ng iba't ibang opportunities. And salamat, Inang Pamantasan, dahil may isang tao ka na naman na hinubog dito sa iyong tahanan. In our school, parte ako ng dalawang organization. First, ang newly accredited organization, the Events Management and Creative Team, kung saan ako ang kasalukuyang president. Kami ang mga ushers and usherettes and cadets sa mga university event kung saan kami ang nag-work sa backstage ng mga behind the scene ng mga nangyayari. And super daming learnings na makukuha dito and I hope na mas lumago pa ang aming organization at mas madagdagan pa ang aming pamilya. Second one is the PNU Baling sa Sayaw Dance Troupe, one of the top performing groups of the Philippine Normal University. I am the former hip-hop team captain, current PIO, and active member since first year ng Baling sa Sayaw. Ako ay naka-under sa hip-hop category and meron din kaming contemporary kung saan lumalaban kami regional and national. Last year, 2024, we represented the NCR dahil kami ang nanalo sa Pasok NCR at nirepresent namin ito sa national level. Hindi man pinalad na makakuha ng pwesto, pero then again, ang experience ay ang magandang pabaon nito sa akin. And outside the campus naman, isa akong freelance judge and choreographer. Isa ito sa pinaka-memorable na experience ko kung saan na-invite ako ng University of Santo Tomas na mag-judge sa kanilang dance competition. At ito naman ay ang mga bata mula sa University of Caloocan City. Nag-choreo ako ng presentation nila and luckily, nag-rank 1 po sila doon at exempted sila sa exam. Also, volunteer dance instructor din po ako sa simbahan sa South Caloocan, St. Joseph the Worksman Parish, kung saan tinuturuan ko yung mga maliliit na bata na may pangarap sa pagsasayaw. And also, ina-advise ko rin sa kanila na kung hanggat kaya nilang ipagpatuloy ang pagsayaw, gawin nila basta't huwag papabayaan ang pag-aaral. So, ito ay 2023 and then 2024. Ngayong 2025, wala pong event. And lastly, I am proudly to share that I am the GCED Youth Ambassador and also the auditor of GCED Youth Network Philippines. Kaya po ako nagkaroon ng opportunity na humarap sa inyo at magsalita ngayon. They say that our body is our foundation. Ginagamit natin ito every day in our daily activities, sa school, sa bahay, sa trabaho, at sa kung saan man. But as adolescents, are we really taking care of our body? Do we truly understand how important it is to have engagement in different physical activity? According to the Philippine Information Agency, this 2025, 3 out of 4, or approximately 75.5 Filipino adolescents are not getting enough physical activity. According to the United Nations Population Funds, nitong 2025, there are 30 young people in our country. At ito na raw po
ang history sa pinakamaraming kabataan sa taon na ito sa ating bansa. The majority of young people are not engaged with different physical activity na sadyang nakakalungkot. With your audience, maybe some of you have already said these phrases. Nakakapagod ang PE, tinetest ng PE ang confidence ko, pakiramdam ko major subject na ito. Yan yung mga kadalasan na nababasa or narinig natin sa mga nag-take ng PE class, no? Sa PNU, first year lang kayo nagkakaroon ng PADFIT, which is 1 to 3, pero ngayon nadagdagan na ng 4. So, imagine, kung walang PE, ano kayang mangyayari sa atin, no? Sinasabi natin na yes, nakakapagod, pero ano kayong benefit? Bakit pinapasok pa rin sa curriculum natin ang PE? Pero ngayon, nakakalungkot na gustong ipatanggal ito. Now, I want you today to understand why dapat na ipaglaban natin. Lalo na sa mga kapwa PE majors ko, bakit kailangan na manatili pa rin ang PE sa kolehiyo. That is why we conducted this project titled Be the Mover, Advocating Wellness in Your Community. So kasama ko dito, nag-implement ang mga PNU Manila Ambassadors, si Marv, si MG, and si Nadine, kung saan ang target participants namin ay ang mga PE and Health majors, kaya nakipag-collaborate kami with PEMS, Physical Education Major Society, para ma-conduct namin itong activity na ito. So nangyari siya noong September 29, so last Monday lang, fresh na fresh pa. And I know na may mga participants tayo dito ngayon na umattend. Ayan, kaway-kaway sa inyo doon sa webinar na yon ng mga PE majors natin. Maraming salamat sa inyong cooperation. Isa ako sa naging speaker kung saan inintroduce ko sa kanila kung ano nga ba ang GSED and also how they can become a good leader and advocate more people, especially in terms of good health and well-being. So, ito yung naging webinar namin since hindi na siya mai-conduct ng face-to-face, online na lang namin siyang ginawa. And isa sa napag-usapan namin doon ay kung paano sila magiging responsible citizen. And also, nagbigay ako ng challenge sa kanila, which is gagawin ko rin sa inyo mamaya. Madali lang naman yon, wag kayong kabahan, no? And then, ang ganda ng mga talakayan namin, yung pinag-usapan, nagkaroon din sila ng pagkakataon na mag-share ng kanilang nakuha na knowledge mula doon sa aming talk. So dito sa PE, madalas may mga kaibigan ako na nagsasabi na nakakapagod naman yung course ninyo. Ang dami niyong ginagawa, laro dito, mamaya makikita mo nasa Grasslandia na, mamaya meron na naman sa open court. Ang daming ginagawa. Yes, yun po ang katotohanan sa mga PE majors. Marami kaming ginagawa, more on physical activity, pero masaya ka namin ginagawa ito. Malamang ilan sa inyo, konti lang ang engagement sa physical activity. Sa kada week, sige, sino ang nag-jogging, nag-i-sports, kahit isang beses sa isang linggo, taas ang kamay. Huwag mahiya. Yan, taas pa yung pinakamataas. O dahil dyan, sasayaw kayo dito sa harapan. Ay, hindi naman. Hindi naman. Okay, joke lang. So, ayun, maraming salamat sa inyo dahil pinapangalagaan niyo yung katawan ninyo. Sa mga iba, I hope na after this session, this episode, mas maging motivated kayo na kumilos at mag-engage sa mga physical activity. So, sa ganito mga pagkakataon, gustong-gusto ko yung nakikipag-usap sa mga iba-ibang tao. Gusto ko yung sinishare, yung mga experience ko. Dahil I want my journey to be part of their story, and I want also their journey to be part of my story as well. Iba ang impact kapag kumakausap tayo ng tao at may nakukuha tayong aral sa kanila. Ngayon, sa pakikipag-usap ko sa inyo, naway marami din tayong mapulot at maging motivated tayo na ipagpatuloy kung ano yung dapat natin gawin as a responsible citizen. So now, sige, dahil ang usapan natin ay about sa ating katawan, sit up straight tayo, upo tayo na maayos. Yan, tignan natin kung yan ang dapat. Para hindi tayo, pag gusto nyo ba, pag 30 years old na kayo, nakaganon na yung likod natin. Yan, ganyan tayo.
Okay lang sumandal ng minimal. Okay. Very good. So, ano nga ba ang connection nito? Bakit pinupush namin itong physical activity? Anong SDG kaya ang tina-target namin? So, we have here a 17 Sustainable Development Goal. And ang target nitong project namin ay nag-aangkla una, of course, sa pangatlo, which is yung good health and well-being. Pangalagaan ang katawan, no? Pangalawa, quality education. Of course, ina-advocate natin yung ibang tao na pangalagaan ang kanilang katawan, no? Kaya PE majors talaga ang tinarget namin so that the moment na nagtuturo na sila, sa labas man yan or may mga event man sila na ginagawa, na-empower nila yung ibang tao na pangalagaan ang kanilang katawan. Also, na-target din namin ang 17, which is the partnership for the goal, since nakipag-partnership kami para successfully namin itong makonduct with the PEMS organization. So speaking of responsible citizen, ano ba yung dapat natin gawin? Or ano ang masasabi natin, paano natin masasabi na tayo ay responsible citizen na? So we have here 4, kaya madali lang siyang tandaan. First is be informed. Know what is happening around you in the world by reading, watching, and discussing current issues. Dapat alam natin kung ano nangyayari, ano yung latest chika sa ating bansa, maging sa iba pang mga lugar. So makiisa tayo na alamin ano kaya yung nangyayari at pagdiskusyonan natin kung ano yung mga opinion natin, makipag-usap tayo, huwag tayong mahiya na magbigay ng opinion as long as wala tayong tinatapakang ibang tama. Okay, next one is be respectful. Treat other people kindly and value their beliefs, culture, and differences. Dito pa lang, kayo-kayo pa lang, may pagkakaiba-iba na kayo. Pag lumabas tayo dito, may iba na naman ng mga tao, at lalo na sa ating global world. Iba-iba tayo ng paniniwala at perspektibo sa buhay. So, we should respect it. We should respect them, no? Isa iyon sa katangian ng isang responsible global citizen. Third one is take action. Kanina yung sabi natin, dapat alam natin kung ano yung mga issue. Pero paano natin masusolusyonan yun? Siyempre, mag-take action tayo. No? Gumawa tayo ng something sa ating community. Tulad ngayon sa NSTP ninyo, may project ba kayong ikakandak? After niyan, may project, no? So usually may mga project na ginagawa, no? Kadalasan sa amin sa NSTP 12 or 11 pa lang pala kayo. Sa 12 sa amin, nagkaroon kami ng program sa mga bata na tinuturuan namin sa Bukas Palad Foundation. And last, think globally, act locally. Care about what world problems, but start by helping in your own community. So paano kaya yon? Kasi ang laki ng issue no? So sa laki ng issue yon, kung mag-isa kaya mo ba na masolusyonan? Hindi, mahihirapan tayo. So mag-start tayo sa ating community. Let's start to advocate more people para may kasama tayo na mag-conduct ng mga activity. Yan, kayo-kayo, kapag nag-conduct na kayo, dapat alam nyo yung purpose ninyo. Bakit yung ginagawa yung advocacy na yon? Ano yung tina-target nyo? Alin sa mga 17 SDGs yung gusto ninyong targetin? Lagi natin siyang i-include. Okay? So, nang sa gayon, kung ang problema natin ay ganito kalaki, isa ka lang, una, hindi mo kaya, pero pag marami na kayo, sama-sama nyo na siya masusolusyonan or may improve yung problema ang kinakaharap natin globally. Tandaan, your small actions can create big changes and make a better world. Now, my dear audience, ready na ba kayo na mag-advocate ng mas marami pang kabataan dito sa ating bansa? Ready na ba kayo na mas masolusyonan ng mga problema ang kinakaharap natin? Okay, that's good. Kasi yung bawat isa sa inyo, pag pinagsama-sama natin, malaki ang magiging epekto nito. Now, nag-start ang aking journey sa GSED noong Youth Camp 2025 experience namin, kung saan ginanap sa noong July 3 sa Tagaytay. Kanina na-discuss si Sir James na delegates from different campuses across the Philippines. So ayan ang aming kaganapan. So 3 araw namin siyang ginawa, punong-puno ng mga learnings about
how to become a good leader, how we will take care our community and our world. And kasama ko sila mula sa iba't ibang lugar, CCC, PL Moon, PNU North Luzon, South Luzon, Visayas, Mindanao, and of course, from PNU Manila. Ito yung mga ginagawa namin, ayan, mga house visit namin sa mga kanya-kanyang room. Ito yung first day namin, hindi pa kami masyado magkakilala. And then, ito yung second night na parang halos ayaw na naming umuwi. No? At nag-uusap-usap kami tungkol sa mga ganap namin sa school tuwing gabi. So next is team building activities. Yan. Si Sir Bong ang nag-facilitate niyan. And water. Nung first ay ito yung dalawang side. And then second day naman is water activities. And after that, nagkakaroon kami ng analysis about sa ginawa namin. Tinanong yung mga strategy namin. And also, nag-give din ng advice kung ano yung mga dapat namin gawin para mag-work kami as a team. And ito, mga PNU Manila delegates, nagtanim din kami ng puno nung pangatlong araw. At ito yung project proposal namin, which is na-conduct naman namin, yung Be the Mover. And then, ayan, yung mga little, bonding kapag may free time kami. Honestly, hindi ko lubos akalain na nandito ako ngayon, na mapupunta ako dito. Dahil at first, hesitant na akong sumama kasi malayo. Pangalawa, may mga papers na kailangan asikasuhin. Pangatlo, may iwan na trabaho dito since 3 araw siya. Also, birthday din yun ng nanay ko yung July 4, pero ayun, nag-video call naman kaya kami, kaya connected pa rin sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit. Siguro si Lord na rin yung nagbigay ng will sa akin. Ito yung plano niya, which is mas matuto pa ako at to empower more people. And then, eto na ako ngayon, nagsishare na ako sa inyo and ready na ako na mag-advocate pa ng mas maraming tao dito sa ating bansa, lalo na pagtungkol sa pangkalusugan at pangangatawan. So ito yung pinaka-last day namin and then pagbalik dito sa PNU Manila. And of course, matatapos ba ang araw na ito? Alam ko na kanina pa kayo nakaupo dyan, kanina pa inaantok, marahil yung iba, baka walang tulog. Ngayon, kailangan natin na mag-move with purpose. So, meron tayong gagawin na dance. Simple lang to. Follow nyo lang ako, isa, tapos sunod, music tayo. Okay, ready ba? Okay, so tayo tayong lahat. May mga kasama tayong dito sa stage ngayon from the PNU Baling sa Sayaw din. So, dito kayo. So, 2 beses silang uulitin yon, yung sayaw na yon. 4/8 lang meron tayo. Okay, so ang first step natin, mag-start tayo sa tug. Tug. 1, love. Ayan, gaya natin sila. And next naman, tug, kabila, 1, soul. Okay, pagsamahin natin, 5, 6, 7, and tug. 1, love. Tug. 1, soul. And next naman ay tug, kanan. 1, people. Okay, sa pa 5, 6, 7, go. Tug. 1, people. Okay. Then after nun, kaklap lang tayo, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Okay? Pagsama-samahin natin, mula simula, dito. 5, 6, 7, go. Tug. 1 love, tug. 1 soul, tug. 1 people. Clap, 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 clap. Okay, baka nalilito kayo, baling sa sayaw po ako, hindi koral. Baka nagagandaan na kayo sa boses. Biro lang. Okay, now, let's try it with music. Okay, parang kaya pa yung may ngiti at mas energetic, yung mataas. Maraming salamat sa mga backup dancer natin din. Thank you so much din sa inyong lahat, sa inyong cooperation. Pinagpawisan ba? Okay. Ano tayo? Inhale sa ilong.
Exhale sa bibig. Isa pa, inhale. And slowly exhale. Okay, very good. So yan, pinagpawisan tayo, no? Minsan lang naman yan eh, pero mukha after na to mapapadalas na kayo na mag-engage sa iba pang physical activity. So move with the purpose. One love, one soul, and one people. Reflects on the purpose of GSED to build responsible global citizens who are care for themselves, of course sa sarili, respect with others, na may pagmamahal, and unite for a better world. So sa mga project ninyo, gawa na kayo ng mga pag-games, ng mga dance, no? Pwede nyo gamitin yung music na yan, which is Bring the Beat. Okay, bago ako umalis sa Tagaytay, nag-iwan ako ng challenge, or challenge ko yung sarili ko, na after nun, nagagawin ko. First, nag-stand ito sa word na GSED, syempre. Letter D, develop my skills. No, gusto ko after nun, i-develop ko pa yung skills na meron ako para to empower others. So, kailangan mas marami pa tayong knowledge para mas marami pa tayong ma-share sa ibang tao. And the third one is connect with wider audience. So, perhaps sa ngayon, unti-unti na siyang na-achieve, pero dapat tuloy-tuloy pa rin yung mga yan na gagawin. So, nakakataba lang sa puso na nakakonect ako sa maraming tao. Actually, nakakakaba, no? Pero ano pa man, kapag nandito ka na, go with the flow ka na lang sa mangyayari. And pinaka-last is G, si said, sa GSED. Parang ayun ata yung purpose ni Lord, no, na magkatunog daw kasi sa nickname ko at sa GSED. So naniniwala kasi ako na kapag minamahal ko kung ano yung ginagawa ko at pinupush ko yung sarili ko, ay mas magagawa ko ito, no? Nang may puso din. And now, ano ba yung challenge ko naman para sa inyo? Which is first, develop your skills. As future educators, dinidevelop nyo dapat yan para mas marami kayong ma-empower na inyong mga estudyante and makalabas kayo and connect with wider audience, no? Sa inyong community, sa inyong barangay, and then last to G in everything that you do. Na baka kapag G rin kayo sa ginagawa ninyo ay mas nagagawa nyo siya ng may puso at pagmamahal. Ayan. Dito sa experience ko, marami akong natutunan. First is to get out of my comfort zone. During high school, hindi ako parte ng mga organization. Sasayaw-sayaw lang din. Pero never kong in-expect na magiging presidente ako ng isang organization, na magiging team captain ako ng isang organization, at makakapagsalita ako as speaker sa harap ng maraming tao. And ayun yung something na nabaon ko, na dapat G ako sa mga ginagawa ko kasi opportunity yung lumalapit sa akin. Pangalawa is, na huwag akong matakot na mag-advocate ng mas marami pang tao. Dahil yung simpleng bagay na ginagawa mo, yung pakikipag-usap mo sa kanila, malaki yung naitutulong mo. Malaki yung pwede mong mabago. And I would like to take this opportunity to thank my project head sa aming Project Abida Mover, si Teacher MG, kaway naman tayo dyan. Si Teacher Nadine na nasa taas, kaway tayo dyan. And si Teacher Marbs na nasa gilid. Maraming salamat sa pinagsama-samang idea ninyo para mabuo natin itong project na to. Also, ang isa sa tao na nagpupush talaga sa aking limit ay si Sir James. Ayan, gawin tayo, Sir. And also, si Ma'am Steph. Maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala sa akin na kakayanin ko ang lahat kahit na talagang hirap na hirap sa mga ginagawa natin. And now, I hope na kayo, marami kayong natutunan sa dalawang session na pinag-aralan natin ngayon or napag-usapan. Naway paglabas ng gym na ito ay ready na kayo mag-advocate. Sige, tatanungin nga natin ngayon. Ready na ba kayo mag-advocate? Kailangan pa mas malakas. Ready na ba kayo mag-advocate? Handa na ba kayo na tulungan ang iba pang mga Pilipino na alamin ang GSED? Okay. Ngayon, once again, I am John Cedric M. Raro, or Ced.
I am your GISED Youth Ambassador from the Philippine Normal University, Manila. Always remember to keep your body healthy and inspire everybody. Maraming salamat po. Please feel free to leave your questions and insights about today's episode in the comment section. Don't forget to like and share our episode.